Angelus POV. Di ko inaasahan na sa habang panahong nagkahiwalay kami ni Austin lang ang may kakayahan na magpadama sa akin ng ganito. Dama ko ang init ng yakap niya na nagdudulot sa akin ng di ko may paliwanag na kapayapaan sa aking kalooban. He's the only one who can make me feel different kind of emotions. Only in his hug I can feel the comfort, the tranquility and inner peace. Pagkatapos ng ilang minutong pagkakayakap ni Austin sa akin, marahan niyang nilayo ang katawan niya. He looked at me gently bago nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Is it okay if we'll just use my car? I'll just ask Gab to take care of your car. Hindi na ako kumontra pa. Wala din naman akong lakas magmaneho pa. Tinawagan niya saglit si Gab at agad naman tong lumabas. Malapad ang iting humarap sa amin at tila nanunukso pa. Agad inihagis ni Austin sa kanya ang susi ng sasakyan ko at wala na ngang ibang sinabi. You're welcome, kuya. Galingan mo, ha? Aniya bago tumalikod. Akong bahala kay Baby Zian. Siguraduhin mo lang na magiging maayos kayo ni Doll. Good luck! Dinig ko ang mahihinang mura ni Austin pero agad nitong tinikom ang bibig niya na makitang nakatingin ako sa kanya. Sorry baby, let's go! Ginagap ni Austin ang aking kamay at nakita ko, pinindot niya ang on button ng sasakyan niya. Nanlaki pa ang mata ko na matanto ko ang pulang safari na ilang sasakyan lang ang pagitan mula na sasakyan ko ay umiilaw. So this guy is the owner of this red car na palagi nakasunod sa akin. All along, it's not pure coincidence. Talagang sinasadya nito kung sundan ako kung saan man ako pumupunta. But how come Kuya's man did not stop him? Totoo siguro yung sinabi ni Gab kanina na pinagtatakpan niya to kay Kuya. Tila nabasa nito kung anong iniisip ko kaya nahihiya nitong iniwas ang tingin sa akin. Sorry for following you all the time, baby. I just want to make sure you're safe. Sabi ni Austin habang masuyong nakatingin sa akin. Biglang lumakas ang tibok ng aking puso at natatakot akong baka maramdaman niya ito. Sa sobrang tahimik namin, feeling ko dinig niya ang tibok nito. Pinagbuksan niya ako ng pinto at sinigurado niya pa na maayos ang pagkakakabit ng seatbelt ko bago ito nagmamadaling lumipat sa driver's seat. Akala ko pa hahalikan niya ako sa sobrang lapit ng mukha niya kanina habang inaayos ang pagkakaupo ko. Hindi ko tuloy maiwasang mamula nang lumayo ito sa akin. Gusto kong pagalitan ang aking sarili. Talaga bang naisip ko pa yon? Akala ko pa galit ako sa kanya pero konting dikit niya lang para naman akong sinisilaban. Tahimik lamang kaming dalawa sa loob ng sasakyan niya pero ramdam ko ang maya-mayang pagsulyap niya sa akin. Hindi ko alam kung doon pa rin ba si Austin nakatira sa dating kondo niya dahil nahihiya naman akong magtanong sa kanya. Pagkalipas ng ilang minutong katahimikan, napansin kong sa pamilyar na kaming daan. So, doon pa rin pala si Austin nakatira? Muling lumakas ang tibok ng aking puso but this time, alam ko ang rason. Muling bumalik sa alaala ko ang gabing nagmamadali akong umuwi para makatakas kay Chong. Yung gabing pinagtabuyan din ako ng ina niya. Parang may sumundot sa puso ko at bigla ko nilang naramdaman ang sakit na naramdaman ko noon. Kahit malamig sa loob ng sasakyan niya, pakiramdam ko na mamawis ang aking katawan. Baby, are you okay? Tanong ni Austin. Siguro napansin niya na tense ako. If you're not comfortable, we cannot go somewhere else. Gusto ko sana sa ibang lugar kami mag-usap pero kailangan kong tatagan ang aking sarili and the only way to do that is to face my fears. Kailangan kong balikan ang lugar kung saan ako sobra nasaktan. Kailangan kong harapin ang takot ko at the same time naroon din ang kagustuhan ko na balikan ang lugar kung saan ako nakaramdam ng pagmamahal. Kung saan ako naging masaya kasama ni Austin. Hindi ako umalis na lumaasa ako na babalikan mo ko. Saad ni Austin sa malungkot na tono. Di ako umimik dahil hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ang alam ko lang masaya ko na lamang hinihintay niya pala ang pagbabalik ko. I miss the place. I miss the atmosphere. I miss everything but most of all, I miss Austin. I miss him. My home. Walang pinagbagong lugar maliban sa nakalagay na logo sa may reception area. ND Revilla Realty. Written in bold letters. Nagkataon lang bang kaparehas ng apelido ko? Nilibot ko pa ang tingin sa paligid. Nagbabaka sakaling may makita akong kakilala at hindi nga ako nagkamali. Yung mga dati kong nakakausap tuwing nakasabay ko sila sa elevator nandito pa rin. Baka sa mukha nila ang pagtataka, pero ngumiti pa rin naman sila sa akin. Naramdaman kong siniksik ako ni Austin sa kanya na may makasabay kaming dalawang lalaki sa loob ng elevator. I saw how the guys turned their gaze at me. Kaya kulang na lamang yakapin ako ni Austin para itago ako sa kanila. I remained quiet dahil pakiramdam ko lalabas ang puso ko sa sobrang lakas ng tibok nito.
Habang papalapit kami sa floor niya, lalo akong kinakabahan. Paano kung nasa loob pala ang mama niya? Ipagtatanggol niya ba ako sakaling maulit ang nangyari noon? The elevator dinged when we touched the floor to his unit. Agad ni Austin ginagap ang kamay ko at hindi binitawan hanggang maglakad kami papalapit sa unit niya. Sa bawat hakbang ng mga paa ko, dama ko dobleng bilis ang pagtibok ng aking puso. Ilang dipa mula sa pintuan niya ay muling nag-flashback ang pananakit ng mama niya sa akin. I paused to calm my nerves and relax my senses. I took a deep breath and closed my eyes to erase the thought. I have to be strong. I need to fight these fears inside me. Habang nakapikit, naramdaman ko ang presensya niya sa harapan ko. He gently pulled me to his body and planted a soft kiss in my forehead before he whispered something. "Welcome home, baby." As soon as I stepped my foot on his unit, a familiar feeling invaded me. I missed the familiar scent, the warmth and peace when I am with him in this place. Para kung bumalik sa unang araw ng dinala ko ni Austin dito sa condo niya. Kahit ilang taon na nakakalipas, parang narinig ko pa ang tawanan naming dalawa sa sala tuwing may papasok. Ang mga tawanan at tuksuhan namin tuwing nagluluto kaming dalawa sa kusina. It's like this place is bringing me back to the times when I'm most happy. Noong mga panahon na kahit nababagot ako, masaya pa rin ako naghihintay sa kanya na umuwi araw-araw. Especially those times when he will say, I am his home. Na mga panahong wala ko ibang iniisip kundi siya lang at paano ko ba siya mapapasaya? Yung mga panahong wala kaming problema. Inilibot ko na ang tingin sa paligid. Walang pinagbago maliban sa isang painting na magkapareha na nakatalikod at nakaharap sa papalubog na araw. Naka-frame na ito ngayon at nakasabit sa living room. That painting is familiar to me because that painting is my first artwork. Ilang araw ko rin niyang pinagpuyatan. Kaya fine arts ang tinapos kong kurso dahil isa ito sa mga hilig ko ang pagguhit. Pero paano niya nahanap ang painting ko? I could still remember I left this painting sa mansyon nila. Ginawa ko to ng mga panahong nakikipaghiwalay siya sa akin. Noong panahon ko'y akalang wala ng pag-asa na magkabaligan pa kami. Noong mga panahong akala ko hanggang pangarap ko na lang siya makakasama. Hindi ko na nakuha ang painting na to dahil hindi na ako nakabalik sa mansyon pagkatapos na nangyari sa amin ni Stella. That painting is supposed to be my gift for him. Pasalamat ko sana sa kanya kahit sa maikling panahon. Naramdaman ko kung paano magmahal. But things did not turn out the way I expected it to be. I still cannot believe na nandito ako ngayon sa unit niya. Never in my dream to set my feet again here dahil natatakot akong balikan ang nakaraan. Pero eto ako ngayon. Matapang na hinaharap ko anumang ng sakit na pinagdaraanan ko sa lugar na to. Nadako ang tingin ko sa entertainment room ni Austin. A memory flashed back in my mind, but I quickly dismissed the thought. I don't want him to feel that I'm still affected kahit yun naman talaga ang nararamdaman ko. Nandun pa kaya yun? Naputol ang pagbabalik tanaw ko nang maramdaman kong naglakad ito papalapit sa akin. Pagpasok namin kanina, dumiretso ito sa kusina habang ako naman dito sa may sala. Nilapag niya sa harap ko ang juice at baked cookies. So, he is still baking pala. I think kinalimutan niya na ito. It's our bonding before. Baking for us is fun. Sa kanya ako natuto. Ayoko sanang kumain dahil kakakain ko lang. But I saw the anticipation in his eyes at ayoko siyang biguin. Kaya kumuha ko ng isa at sumubo. I motioned him to take one also and he did. Napansin kong ilang cookies ang inubos niya. Gutom ba siya? Have you eaten dinner? Di ko maiwasan na itanong sa kanya. Napansin ko kasing parang gutom siya. Kahit matagal na kaming hindi nagkakasama, alam ko kung kailan ito gutom and it looks like he is angry. Napansin ko medyo pumayat si Austin. Simula ng huling pagkikita namin, medyo nangingitim din ang ilalim ng kanyang mga mata. Pero ganun pa man hindi rin nabawasan ang kagwapuhan niya. Nahihiya itong tumitig sa akin. I'm okay now. Cookies are fine, especially that you're here. I am touched but I cannot show it to him right now. Marami pa kaming dapat na pag-usapan. Marami pa akong dapat na klaruhin sa kanya. Agad tong nagseryoso na makita niyang wala man lang akong reaksyon sa sinabi niya. Can we talk now? Tanong ni Austin sa mababang boses. Bakas ang kaba sa tono ng pananalita niya. I just nodded at him and looked straight to his eyes. I want to see his emotions. I want to see if he is telling the truth. He heaved a deep breath and held my hands before started talking.
I can feel his shivering but at the same time, nandun pa rin ang pag-iingat sa paraan ng paghawak niya sa akin. I miss you, baby, he muttered. My eyes watered while looking at him. Ano nangyari, Austin? Bakit bigla mo na lang akong tinalikuran? Diretsong tanong ko sa kanya. I have to ask him this because it's the only way to know the truth about what happened, kahit masakit pa ito. I am sorry, baby, for everything. Unang salita pa lang ni Austin, nabasag ng boses niya at nagsimula ng manubig ang kanyang mga mata. I lost my contact nung nasa Davao ko dahil nawala ang phone ko at hindi ko memorize ang number mo. I thought I will not stay there for long so I just let it be. Plano ko din naman bumalik agad sa'yo but something came up in our Cebu branch. So instead of flying here, dumiretso ko doon. I know it is also painful for him to rekindle the memories, but we have to do this. We have to face it. Kailangan naming ungkatin ang nakaraan para parehas kaming makaahon sa sakit na dulot nito. I met Stella's father in Cebu because he wanted to terminate the contract of our construction there. I tried to negotiate with him but he will just agree if I will date his daughter but I declined. Mariin siyang pumikit bago muling tumingin sa akin. I cannot date her because I don't want to hurt you. I love you so much, Angelo, at hindi ko mai-imagine ang sarili ko na may kasamang iba. Hindi ko napigilan ang pag-uunahan ng mga luha ko. Ganon din si Austin. Hinayaan niyang luha niyang magunahan sa kanyang pisngi. I left him and did not accept his offer, but huminto siya sa pagsasalita at tila nahihirapan na ipagpatuloy pa ito. But I was shocked. Tilambangan ako nang pauwi na ako sa hotel. Mabutit na ligtas ako ng mga tauhan ni Gab. Napasinghap ako. Hindi ko inaasahang mangyayari sa kanyang lahat ng yon. Akala ko ako lang ang dumaan sa hirap. Paano kung hindi si Austin nakaligtas? Ano ang mangyayari sa akin? Paano kami? Ginagap niya ang kamay ko at nilala sa kanyang mga labi. I stayed there for 2 days. Si Stella ang gumawat sa akin. Pagkarinig ko sa pangalan ni Stella, biglang nagbago ang mood ko. So, totoong magkasama sila doon. His mother is telling the truth. Let me finish, baby. Tila nabasa nito kung anong iniisip ko. I am not with her but I won't deny that she's following me kahit nung nasa Davao pa ako. I also don't know she knew about my schedule but she's there. Kinuha ko ang kamay ko sa kanya. Part of me wants to believe him pero hindi ko rin maiwasang magduda sa kanya. Maybe he is just saying that para maniwala ko sa kanya. What if his mother is telling the truth? Pero ang isiping magsisinungaling sa akin si Austin, nahihirapan akong paniwalaan. Believe me, baby, I am telling the truth. I don't feel anything towards her. It's only you I love. Kung di lang din naman ikaw, mabuti pang wag na lang. Kaya gano'n na lamang ang sakit na naramdaman ko. Nang pag-uwi ko dito, hindi na kita naabutan. I was shocked. Bakit iba ang dating ng sinasabi ni Austin? Bakit parang kasalanan ko pa na hindi niya ako naabutan? I didn't leave you, I said in a low voice. I know but I'm so stupid to believe my own mother. May tumakas na namang luha sa kanyang mga mata. When I reached here, your closet is empty and your things are not there anymore. I am so devastated thinking that you left me. You left me for someone else. For someone who can provide you more than I can. I didn't. Your mother threw me outside. Di ko naiwasan na ipagtanggol ang sarili ko. I know, baby, I know. And it's the biggest mistake I ever made in my life, believing that you left me for someone better as what you wrote in the letter. Letter? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Anong sulat? Yes, I read the letter you left. You said in the letter that you can stay with me and you don't love me. And you believe that? I exclaimed desperately. Alanganin tong tumango sa akin. The moment he did that, parang sinaksak ako ng ilang beses, sobrang sakit. I never thought he would believe such lies. Ang akala ko kilala niya ako. Ganun ba kababa ang tingin mo sa akin, Austin? Tanong ko na punong-puno ng hinanakit. Nakita kong umiling siya pero nasaktan na ako. Hindi ako sumulat sa'yo. Kinaladkad ako ng mga tauhan ng mama mo. Pinagtabuyan nila ako kahit pa nagmamakaawa ako. Nanginginig na ang katawan ko. How come he believed those lies? Sa tingin ba niya magagawa ko yun sa kanya? Alam mo bang sugatan ako ng gabing yon? Nahanap ako ni Chong Dario at gusto niya akong pagsamantalahan. I said, shaking. Mabutit nakaligtas ako but I am traumatized that I have to leave the country and heal myself. Nakita ko ang pagtalim ng mga tingin ni Austin. Kinayom niya pa ang kanyang kamao at pilit pinapakalma ang kanyang sarili. That night, nagmamadali pa akong umuwi dito.
Dahil akala ko ligtas ako dito sa unit mo. Pero nung ginawa ng mama mo, pinagtabuyan niya akong parang basura. Hindi siya nakontento at pinahiya niya pa ako sa harap ng maraming tao. Her words are still in my mind, Austin. Kahit anong pilit kong kalimutan to, paulit-ulit ang bumabalik sa isipan ko. I am not a gold digger. Oo, mahirap lang ako pero kailanman hindi ko hinangad ang kayamanan ninyo. Ayaw niya sa akin dahil mahirap lang ako at kayamanan niya lang ang habol ko. Gusto kong ipagtanggol ang aking sarili, pero nung laban ko kung may iba siyang gusto para sa'yo. Anak ka niya at alam kong mahalaga siya sa'yo, pero sobrang sakit ng ginawa ng mama mo sa akin, Austin. I am sorry, baby. I'm sorry, he said crying. I thought masakit na yon, pero mas masakit palang malaman na pinaniwalaan mong bintang sa akin ng mama mo. Tinulak ko siya dahil gusto ko nang umalis, pero agad tong lumuhod sa harapan ko. Nakayoko ang kanyang ulo at yumugyog sa mga balikat niya. Ang sakit-sakit isipin. Pinaniwalaan mong magagawa ko sa iyon? Austin, I love you dahil mahal kita at hindi lang dahil sa kayamanan mo. Sanay ako sa hirap, Austin. Hindi mahalaga sa akin na material na bagay. Isa lang ang gusto ko noon pa man ang may magmamahal at tumanggap sa akin ng buo. Alam mo na maliit pa lang ako, hindi na ako nakadama ng pagmamahal sa mga taong nagpalaki sa akin, hindi ba? Pero kinaya ko, Austin. Kinaya kong mabuhay kahit mahirap, kahit malupit ang tao sa paligid, kinaya ko. Pinuno ng iyak ko ang buong unit niya. Di ko na mapigilang isumbat sa kanya lahat ng hinanakit ko. Yumakap siya sa katawan ko habang nakaluhod. I tried to push him but he just hugged me tightly. Please forgive me, baby. I saw the pain and regret in his face. I know I'm stupid, an idiot to believe that you can do that to me, pero nagsisisi na ako. Araw-araw ko nagsisisi kung bakit ko hinayaan na mawala ka sa akin. How can you tell me that you love me? Kung ganun ka ba ang tingin mo sa akin? Puno ng hinanakit na tanong ko sa kanya. I know, baby, but I regret it. Alam ko nagkamali ako. Kahit anong samang sinabi nila tungkol sa'yo, hindi ka nawala sa puso ko. Kahit na gustong maniwala ng utak ko pero ayaw naman sumunod ng puso ko. Hinanap kita, Angelo. 3 taon kitang hinanap pero walang makapagturo kung nasaan ka. Sinubukan kong patayuin si Austin pero ayaw niya. Dama ko ang takot ng iwan ko siya kaya ayaw niyang bumitaw sa akin. Please let me make it up to you. Hayaan mo akong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo, he said in pleading eyes. Muli siyang kumurap at may tumakas na namang mga luha. Paano ka babawi? Ang sabi ng mama mo magpapakasal ka kay Stella. Marahas siyang umiling. I can't do that. Alam mong ikaw ang mahal ko. Kung di ikaw ang babaeng iyaharap ko sa altar, hindi na ako magpapakasal. His words are healing and comforting. Para ko nabuhayin sa kanyang mga sinabi. I am so lost without you, Angelo. Akala ko noon di na ako magmamahal ulit pero tinuruan mo ako magmahal kahit walang hinihintay na kapalit. Your love taught me how to fight. Kahit pagod na ako kakahanap sa'yo, hindi pa rin ako bumibitaw. Pero alam ko isang araw magkikita tayo. Babalik ka. At umaasa kung babalikan mo ko. Lumakas ang hagulhol niya. Dama ko kung gaano kasakit ang nararamdaman ni Austin. Parang binibiyak ang dibdib ko habang nakikinig sa mga hinagpis niya. Parehas kaming biktima ng pagkakataon. Biktima ng mga kasinungalingan. Siguro hindi ganon katibay ang pundasyon ng aming pag-iibigan dahil madali itong natibag. I'm so sorry for what my mother did to you. I'm sorry kung di kita naprotektahan pero sana hayaan mo kong bumawi. Please baby, nagmamakaawa ko sa'yo. Please give me a chance. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang marinig pa ang mga iyak ni Austin. Ginagap ko siya patayo at niyakap ko siya na mahigpit. Why do we have to suffer like this? Parehas lang naman kaming nasasaktan. I have to stop this pain. I love him so much noon hanggang ngayon and I'm willing to take the risk. Madama ko lang ulit ang pagmamahal niya. I am sorry too, Sir Austin. I love you. It's always been you. We hug like we're getting strength from each other. This time, hindi na ako bibitiw sa kanya. I will fight the battle with him. Hindi ko nahahayaan na maghiwalay pa kami. Lalaban ako. Lalaban akong kasama siya. Nanatili kaming magkayakap hanggang sa binulabog kami ng malalakas na katok mula sa labas. Di pa ito nakontento at halos sirain na nito ang doorbell kakapindot. My heart is pounding but I'm not scared anymore. Kung sino mang nasa labas, handa akong harapin siya. Open this damn door! Isang malakas na suntok ang sumulubong kay Austin. Pagbukas niya ng pinto, I'm startled at halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan. Hindi ko inaasahang sasaktan ni Kuya Zian si Austin. Pero ang pinagtataka ko,
Hindi man lamang si Austin lumalaban. Hinayaan na lamang suntukin siya ni kuya.